Selfie Preview in Tagalog Writing Part 1. Okay guys, ano na tayo, writing test ng Selfie. Sa writing test, ito yung may pinakamaikling part lang. So dito sa writing test, meron lang part 1 and part 2. So yung part 1 is all about email, and then part 2 is all about parang uh, comparison, kumbaga. So, tara, check natin itong writing test. Writing test instructions. So, since pag nag-transition ka, ulitin ko lang, pag nag-transition ka kasi sa from component 1 to component 2 to component 3, sa gitna nun, meron laging ganito, writing test instruction. So, skip natin, pero sa exam meron talaga to. Okay, ito is yung writing task 1. So yung sabi ko nga, yung writing task 1 is all about writing emails. Ilang minutes to? Meron kang 27 minutes, 26-27 minutes guys, sa para ma-satisfy mo itong writing task 1. Itong writing task 1 na to is between 150 to 200 words lang. Okay lang lumampas ng 200, pero mga between 210, ganun na lang, max mo na yun. Pero para sure lang, huwag kang magsusulat ng below 150 and above 200. Yun yung advice ko. Okay? So, dito sa writing writing an email o sa writing task, medyo ano ka na dyan, gagawa ka from scratch. Unlike dun sa listening and reading, mag-click ka lang ng mga sagot. Dito guys, gagawin mo yung sagot mo from the scratch. Dito kasi sa Canada, madalas ang usapan kasi is, kunwari, may papagawa ka or may formal request ka or may sa boss mo. Um, Madalas ang ano nito, ang madalas ang way mo ng communication is through email. Informal is text, ganun lang. Pero most likely email to. Lalo na pag sa yung industry mo, katulad ko, is may mga kausap ako na affiliates or ibang company, ibang clients. So, nagra-write din ako ng email, kumbaga, or pati sa boss ko. So, pati dun sa mga coworker ko. So, paano nga ba mag-write ng isang email? Okay guys, may makikita nyo, tumitingin ako sa notes ko para malaman ko din kung ano yung isi-share ko sa inyo. Okay, una mong una mong identify is yung email ba is formal or informal. Kasi magkaibang type ng email na yun, formal and informal. So pag formal is ito yung mga boss mo, yung mga coworkers, ibang tao, restaurant manager, ta. Pag informal, friends, family. Okay, yun na yung clue mo. Pag hindi bumagsak dun sa friends or family, um, informal siya. Okay. Pag hindi bumagsak dun sa friends and family, formal pala siya. So, pag bumagsak naman sa friends and family, informal ang approach mo. Sa exam, 70 to 80% is formal. Ulitin ko 70 to 80% dun sa exam is formal, tapos mga 20 to 30% is informal. So, ganun yung ratio niya pagdating dito sa task 1. Dito sa task 1, ituturo ko sa inyo yung parts ng letter na kailangan yung malaman, hindi yung bara-bara ka na lang nagagawa ka ng paragraph na ganito. Guys, hindi ganoon ng para makakuha ka at least CLV 7 or 5 kung kailangan nyo, or kung gusto nyo makakuha ng CLV 10.
hindi siya basta-basta nagagawa ka ng sentence, ko-combine-combine mo, and paragraph. So, medyo mag-aano ka din, mag-effort ka din. At tingin ko yung success ko kaya ako nakakuha ng CLB 10 to 12 is yung and format and structure, kumbaga. Okay? So, unang gagawin mo guys is yung first na gagawin mo, formal or informal, applicable to, is salutation. So, ano ba yung salutation? Pag formal, para makita. Pag formal, okay, ito yung dear daladat. Okay, so let's say, idol natin si Luka Doncic. So, dear Mr. Doncic. So, yan yung approach mo. So, dito guys, pwede din naman, kunwari, nag-complain ka sa isang restaurant, sa gym or sa gym, let's say, the gym manager. Okay. So, pero kasi, ang naririnig ko pwede tong, pwede tong approach na to, guys, sa Selpip. Either way, pwede yung ganong approach. Gym manager, yan, pwede yan. Pero, ang naririnig ko sa mga nasa YouTube or yung mga binili kong reviewer, ang gusto ng Selpip is may specific name. So, para sure lang, Dear Mr. Doncic, or kung gusto mo, Dear Mr. James. Ngayon, para sure, gumawa ka na ng template mo na Dear Mr. James. So, ito yung template ko, Dear Mr. James. So, pag yan yung formal, pag informal, hindi mo pwedeng gamitin yung dear. Kasi nga formal na siya. So, pwedeng, Hey Lebron, di ba? Hey Lebron, or Hey Luka. Pwede ding, Hi Luka. So, first name pag informal na. Pero pag formal, last name. Last name. Okay. Yan yung salutation na kailangan mong um, gawin. Kumbaga. Okay, next. Okay. Next na kailangan mong gawin is meron kang opening paragraph. So, paano ko ba gagawin yung opening paragraph na yan? Pag formal, okay, pag formal, pwede mong banat dyan is I am writing to, okay, plus yung verb phrase mo plus noun phrase plus yung pause phrase. Guys, ito medyo in-depth na tutorial to. So, pagpasensyaan nyo na. Kailangan kasi ganito yung approach. So, dito kasi sa formal is meron ka pang ibang type ng letter. Meron ka pang letter of complaint, meron kang letter of request, meron kang letter of invitation. Nung first na take ko, ang lumabas is letter of invitation. Second take ko, ang lumabas is formal complaint. So, pero
sabi, majority is formal complaint ang lumalabas. So, kung isusulat mo to is, I am writing to request an extension for the, sabi mo may project ka, accounting, fraud, sabi mo, hindi, finance, sabi mo, fraud presentation next week. Okay. So, dito guys, I am writing. So, dito pa lang sa statement na to, ano ba to? Bakit ganito yung banat mo? So, briefly introduce the purpose of the email. So, dear Mr. ano, 'di ba? Ito pa lang sa ano na to, sa statement na to is ini-introduce mo na yung purpose mo bakit ka nagsusulat. Okay? So, I'm writing to request an extension for the fraud presentation next week. Guys, dito sa opening paragraph mo na to, huwag kang maglalagay ng sobrang daming information. Kasi, yung information na naiisip mo, dito mo ilalagay sa um, next sa next body or next paragraph. Ang pangalan niyan is function paragraph. Okay, yung function paragraph na to guys is balik tayo dun sa itong function paragraph na to. Nakikita nyo 1, 2, 3. Ibig sabihin yan, balik tayo dito 1, 2, 3. Tatlo. Tatlo din dito. So, ibig kong sabihin dyan, each paragraph mo, i-address mo itong food na to or bullet na to. Okay? So, ganun. Kunwari, function 1. Yung function 1 mo, kailangan mong gumamit ng transition. Ano nga ba yung mga transition na sinasabi ko? I would like to or allow me to, I would like to, as for, in addition. Ito yung mga example ng mga transitions na pwede mong gamitin sa paragraph 1. So, itong paragraph 1 na to, or function 1 na to, i-address mo each bullet. So, kunwari, yung function 1, dito ka lang mag-focus, huwag kang lalayo, huwag kang lalabas ng topic. Function 1, focus ka lang sa bullet 1. Ngayon, okay ka na. Function 2 naman, bullet 2. Function 3, bullet 3. So, for example, na-address mo na lahat to, yung function 1, 2, and 3. Ang next na gagawin mo or last part ng letter is yung closing paragraph. So paano ba tong gawin tong function closing paragraph na to? So pwede ang gawin mo dito, I look forward to hearing from you soon. Or pwede ding, should you require further information, please do not hesitate to contact me. I look forward to. Okay, so ito yung mga example guys na pwede mong ilagay sa closing paragraph. Ngayon, itong closing paragraph na to is mandatory siya guys. So either way, pwedeng nasa diskarte mo naman yan.
kung ano yung gusto mong part. So, closing paragraph. Okay? So, balikan natin ano ba yung mga pinagsusulat ko dito. So, meron ka na nitong meron ka ng mandatory na part na to. Meron ka ng salutation. Meron ka ng guys, ito na yung body ah. Ito na yung kailangan nasa letter mo. Meron ka ng salutation, meron ka ng opening paragraph, meron ka ng function paragraph, and meron ka ng closing paragraph. Ang natitira na lang is leave taking and signature. Okay, so ano nga ba tong leave taking and signature na to? Ang safest na pwede mong gamitin dito guys is best regards, pwede, or sincerely. So, ang ginagamit ko lagi, sincerely. So, ang ginagamit ko lagi is ito. Itong sincerely na to. Kailangan to. And yung signature guys, hindi parang sasign ka. Ilagay mo yung pangalan mo. Kunwari, Lebron James. So guys, kailangan buo yung pangalan mo ha. So since kunwari, para makita nyo, ma-visualize nyo na din, ang gagamitin ko is sincerely. Okay, LeBron James or pati Luka, kung fan ka ni Luka Doncic. So ito, leave taking or signature. Okay, so ito yung part ng letter na dapat meron ka at least, hindi pala at least. Ito yung kailangan mo meron ka salutation, opening paragraph, function paragraph 1, 2, 3, closing paragraph, and then leave taking or signature. Ito yung kailangan mo sa task 1 para at least makuha mo yung CLB 5 or 7 or kung gusto mong mag 10 to 11, ito yung kailangan mo guys.